Kamusta kayo? Pag-uusapan natin ngayon ang isang napaka-importanting teknolohiya. Tatalakayin natin kung paano nito sinasagot yung mga komplikadong problema sa medical imaging ngayon. Okay, simulan natin sa isang tanong na siguradong tumatama sa mga head ng radiology at clinic owners dyan. Sa mundo ngayon na bumabaha ng data, paano nyo ba minamanage ang milyon-milyong images pero at the same time, sinisigurong 100% tama ang bawat diagnosis? So ano-ano nga ba yung pinakamalaking hadlang na yan? Isa-isayin natin yung mga problemang ito para mas maintindihan natin kung bakit kailangan ng isang epektibong solusyon. Okay, tingnan natin ng mas malapitan. Basically, may tatlong malalaking pressures sa operations. Una, yung data overload. Imagine, ang dami-daming images at data na kailangang i-manage. Pangalawa, yung tinatawag na workflow friction. Dito pumapasok yung mga proseso na, alam niyo yon, hindi streamlined, nagiging sanhin ng delay. At pangatlo, syempre, yung compliance demands. Kailangan sumunod sa napakaraming regulations and standards. Nakaka-pressure talaga yan. So ngayong alam na natin ang mga problema, ano naman ang solusyon? Dito na papasok ang Freedom Nano RIS Packs. Ito ay isang all-in-one na platform na idinisenyo para diretsangan tugunan niyang mga hadlan na pinag-uusapan natin. Para magka-idea tayo, hindi ito baguhan sa industriya. Nagsimula yung Freedom Nano noong 2014 para lang sa maliliit na clinics. Pero tingnan nyo ngayon, ito na yung nagpapagana sa mga dambuhalang healthcare system sa buong mundo. Ibig sabihin, subok na talaga ang tibay at galing nito na mag-adapt sa paglipas ng panahon. Okay, mabilis na clarification lang. Baka kasi pag narinig nyo yung nano, ang unang papasok sa isip nyo ay nanotechnology. Actually, hindi. Ang ibig sabihin ng nano dito ay yung pagiging super efficient ng system. Matipid ito sa resources, lalo na sa hardware, kaya yun ang dahilan sa likod ng pangalan. Ang ganda dito, makikita natin kung gaano ka-seamless yung daloy ng trabaho. Magsisimula sa scheduling. Once na na-input ng staff yan yung data, automatic na yan, papasok sa registration. Hindi na kailangang mag-type ulit. Tapos tuloy-tuloy na yan sa billing, sa worklist ng mga machines, at syempre sa reporting kung saan isang click mo lang, andyan na agad yung kompletong history ng pasyente. Sobrang streamlined. At ito pa, napaka-flexible niya. Hindi ka pipilitin na gumamit ng iisang klase ng image viewer. Kung gusto nyo ng open source tulad ng WiSys o Horos, pwede. Kung ang standard nyo naman ay yung mga licensed viewers tulad ng Radiant at Osiris, kaya rin yan. So kahit ano pa yung standard o budget ng hospital o clinic ninyo, may paraan. Okay, so bukod sa efficiency, paano naman nasisiguro yung kalidad at accuracy ng bawat diagnosis? Napaka-critical niyan, di ba? Dito ngayon papasok yung special feature nila, ang peer review module. So ano ba itong radiology peer review? Simple lang, isa itong structured na proseso kung saan yung trabaho ng isang radiologist ay sinusuri ng isa pang radiologist. Tandaan natin, ang goal dito ay hindi manita ng pagkakamali. Ang layunin ay para i-maintain yung mataas na standard ng quality at para lahat ay patuloy na natututo at gumagaling. At ang galing ng Freedom Nano ay ginawa niyang napakadali ng prosesong ato. Ganito yan. Step 1. Random na pipili ng case yung system para walang bias. Step 2. Ipapadala yan for a blind review sa ibang radiologist, madalas sa ibang location pa nga. Step 3. May isang senior radiologist, yung referee, na mag-validate ng review para sure na objective. Step 4. Yung original radiologist may chance magbigay ng input, kaya nagiging learning opportunity siya. And finally, Step 5. Lahat ng findings nakapresent sa isang malinaw na report para madaling gumawa ng improvement plans. Ang galing, di ba? So anong resulta ng lahat ng yan? Una, sinisiguro nito yung diagnostic accuracy. Pangalawa, nakakakuha ka ng objective na performance evaluation. Pangatlo, nababawasan yung personal bias. At higit sa lahat, nakakatulong ito na magkaroon ng isang kultura ng pagtutulungan at pag-aaral. Plus, malaking tulong to para sa compliance sa mga accreditation bodies tulad ng NABH at JCI. Okay, pag-usapan naman natin yung future. Kasi hindi sapat na maganda lang yung system ngayon, di ba? Paano sinisigurado ng Freedom Nano na future-proof ang isang ospital o clinic? Ang sikreto ay nasa modular design nito. Isipin nyo na lang na para mga building blocks. Protektado nito yung investment nyo kasi pwede kayong magdagdag o mag-upgrade ng parts lang. Hindi nyo kailangang palitan yung buong sistema from scratch. So scalable siya at pangmatagalan talaga yung value.
At pag sinabing future, syempre, hindi pwedeng mawala ang AI o Artificial Intelligence. Ang laki ng papel ng AI sa radiology ngayon, di ba? From analyzing chest x-rays to detecting brain trauma hanggang sa pag-identify ng signs of cancer at kahit yung mga maliliit na fractures. At dito, kitang-kita yung isa sa pinakamalakas na feature ng Freedom Nano. Sabi nga, nagbibigay ang Freedom Nano ng pinag-isang access sa iba't ibang mga service provider ng AI. Ang ibig sabihin niyan, imbes na isa-isa kang kokonekta sa iba't ibang AI tools na magulo at magastos, ang Freedom Nano ay parang isang universal adapter, isang central hub para sa lahat ng AI services nyo. Napapadali nito ang pag-integrate ng kahit anong bagong AI tech. So sa huli, para saan ba lahat ng teknolohiyang ito? Ang pinaka-bottom line niyan ay isa lang, mapabuti ang patient care. Tingnan natin kung paano yung mga features na to nagiging totoong resulta para sa mga pasyente at sa mga staff. Isipin nyo to, mahigit 200 na installations sa buong mundo ang nagtitiwala sa Freedom Nano. At hindi lang to basta-basta, mula sa mga local diagnostic centers hanggang sa mga dambuhalang international hospital networks. So talagang subok na at pinagkakatiwalaan sa isang industriya na napaka-demanding. Pero ang pinaka-importante ay yung epekto nito sa tao. Kapag mas maayos ang workflow, nababawasan yung stress ng staff at tumataas yung productivity nila. Para sa mga pasyente, ang laking bagay niyan. Mas mabilis nilang nakukuha ang results, mas nababawasan ang kaba sa paghihintay. At lahat yan humahantong sa isang bagay, mas magandang clinical outcomes. Dito mo talaga makikita yung totoong halaga ng isang magandang system. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Yung imaging workflow ba na gamit nyo ngayon, handa na ba talaga para sa kinabukasan ng patient care? Isang bagay na sulit pagnilayan. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa